Part 23. AAAHHH. Malakas na sigaw ni Mrs. Hernandez kasabay ng pagtapon niya ng bag niya. Nanggagalaiti at nagngingit-ngit ang ngipin niya sa galit. That woman is Caitlyn missing daughter. How come? Hindi maalis ang inis at galit sa kanya. Hindi siya makapaniwalang buhay pa rin hanggang ngayon ang nawawalang anak ni Caitlyn. Napailing-iling si Olivia. Hindi maaaring sila ni Aiden ang magtagumpay sa huli. Hindi ko hahayaang ang anak ng babaeng yun ang mapapangasawa ng anak ko. Hindi pwede, sigaw pa niya, halos gusto niya nang magwala sa sobrang inis niya dahil ang babaeng matagal niya nang kinalimutan, ang babaeng matagal nang nasa kanyang nakaraan ngayon ay muling nagbabalik. Nasa dugo na talaga nila ang sirain ang buhay ko at ngayon anak ko naman ang sisirain nila ang buhay. Hindi ako papayag, magkamatayan na pero hindi ang babaeng yun ang mapapangasawa ni Aiden. Desidido niya ng saad. Bagsak ang balikat ni Mia na bumalik ng kondo, kasama niya naman si Stella kaya si Stella ang nag-aalaga kay Ayesha. Paanong nangyari yun? Paanong ako? Tila nanghihinang saad ni Mia sa kanyang sarili saka siya naupo at tila natutulala. Nililinggan naman siya paminsan-minsan ni Stella. Alam niya na kung anong nangyari habang nasa hotel siya. Hindi niya naman alam kung paanong kakausapin si Mia tungkol sa nangyari. Maging siya ay nagulat, may mga magulang pa pala si Mia na matagal na siyang hinahanap at ang malala pa, may kaya ang mga ito at mukhang magkakilala pa sila ni Olivia Hernandez pero hindi sila magkasundo. Nakakailang buntong hininga na si Mia, tahimik lang si Stella habang hinihele ang bata. Bibigyan niya na muna ng oras si Mia para makapag-isip ng maayos dahil masyado talaga itong nagulat. Ilang taon na kasi ang lumipas, kung talagang hinanap siya bakit ngayon lang nila ito natagpuan? Pinaglalaroan ba siya ng tadhana? Paano nasabi ng ginang na si Mia nga ang anak niya? Anong pruweba nila? Saan sila bumas? Napahilot na lang si Mia sa kanyang sentido, masyadong sumasakit ang ulo niya sa pag-iisip. Ang dami niyang tanong pero hindi niya naman ito masasagot ng mag-isa niya lang. Bakit nga ba siya nasasaktan? Kung sila nga ang tunay niyang mga magulang, she should be happy. Pero bakit nasasaktan siya? Masyado ba siyang umaasa na sana nga ay may mga magulang pa siya? O baka masaktan siya kapag nalaman nilang hindi siya ang tunay na anak at nagkamali lang? Pagkatapos nilang kumain ay pinatulog na muna ni Stella si Ayesha bago niya pinuntahan si Mia na nakatulala na naman kung saan. Naupo si Stella sa tabi ng kaibigan saka rin itinuon ang paningin sa malawak na kalawakan. Alam kong masyado kang naguguluhan, maraming katanungan sa isip mo pero Mia hindi mo naman malalaman ang lahat kung natatakot kang harapin ang tunay na nakaraan mo. Kung paano kang napunta sa bahay ampunan at kung bakit wala sa tabi mo ang mga magulang mo. Kung tutuusin maswerte ka pa niyan dahil hinahanap ka nila kahit na ilang taon na ang lumipas. Try to talk to them Mia and know the truth what's really happened to you. Hindi masamang alamin minsan ang katotohanan baka sa pag-alam mo dun mo pa matuklasan ang kaligayahan mo at least hindi ka tatandang punong-puno ng katanungan ang isip mo, mahabang litanya ni Stella, muling napabuntong hininga si Mia. Pero bakit nila ako hinayaang lumaki na wala sa kanila? Kung hindi nila sinasadya ang pagkawala ko paano ako napunta sa bahay ampunan? Ang sabi sakin ni Ate Jade dati bigla na lang daw akong dumating sa bahay ampunan. Baka naman may sarili silang dahilan. Ito na malalaman mo na ang lahat diba? Lahat ng tanong mo itanong mo sa kanila kung iyan ang ikatatahimik mo. Kung talagang bigla ka na lang nilang iniwan sa bahay ampunan bakit ka pa nila hahanapin ngayon? Kung ang intensyon nila ay iwan ka na talaga. Mia, ask them. Alam ko naman na hindi pa tapos ang gulo ninyo ni Aiden at ng pamilya niya pero unahin mo ang totoong pagkatao mo at least man lang hindi ka na nag-iisa ngayon. Inisip ni Mia ang lahat ng sinabi ni Stella, hindi nga naman siguro masama. Hindi na lang siya aasa nang sa gayon ay hindi siya masaktan kung sakaling nagkamali nga lang sila. Sa kondo na rin natulog si Stella para may kasama ang mag-ina. Paglipas pa ng ilang mga oras matapos nilang makatulog ay tahimik namang pumasok si Aiden. Bakas ang pagod sa mukha niya at gulo-gulo pa ang necktie niya. Nilapitan niya ang mag-ina niyang natutulog sa kama habang si Stella naman ay nasa malaking sofa. Hinaplos niya ang mukha ni Mia subalit mahimbing na itong natutulog. Tipid na ngumiti si Aiden, kahit anong gawin niya,
kahit na labis siyang nasaktan ng taong minahal niya, hindi pa rin niya magawang pag-alitan ito o saktan kung paano siyang nasaktan. At first, I want to marry you in the name of our child, pero sa tuwing nakikita-kita Mia, I don't want to use that reason. I want to marry you because I still love you. It was a mistake that I agreed to marry Chloe, even I still love you and long for you. I hope we can fix this and let's build our own family like our dream before. Pagod na ako, para akong kandilang unti-unting nauupos, pero sa tuwing mga ngiti nyo ni Ayesha ang nakikita ko, hindi ko na naiisip ang pagod ko, pagod sa trabaho, sa pamilya, sa sarili kong problema. Mia, kayo ang lakas ko, kayo ng anak natin, and I hope this time you will never ever leave me again dahil lang iniisip mo ang kalagayan ko. Aniya rito kahit na hindi na siya naririnig. Hindi pa rin niya makausap kung paano niya komportableng kausapin si Mia noon. Kayo lang ang kailangan ko, kayo lang, wala na. Nilinggan niya rin ang baby nilang katabi ni Mia. Maingat niya ring hinaplos ang pisngi ng anak, saka ito hinalikan sa noo, ganon na rin kay Mia. Bahagya pa siyang ngumiti saka lumabas at naupo na muna sa sofa. Pagod na siya sa maghapon, hindi pa niya alam kung paano ba niya makakausap ng maayos ang ina. Kung pagsabihan siya nito at diktahan sa sarili niyang buhay, akala mo bata pa siya para hindi alam ang ginagawa sa buhay. Simple lang naman ang gusto niya, ang maging maayos na ang lahat, pero hindi marunong makisama ang kanyang ina. Kahit paulit-ulit niya itong kausapin ayos lang sa kanya, ayaw pa rin niyang hindi respetuhin ang ina. Kahit na nauubos na ang pasensya niya sa ina, pinipilit pa rin niya itong intindihin at galangin. Pupungay-panggay pa ang mga mata ni Mia na lumabas ng kwarto nila. Halos magulat pa siya nang makita niyang may taong nakahiga sa sofa. Dahan-dahan niya itong nilapitan habang hawak-hawak ang isang stick. Baka hindi niya alam ay napasok na pala sila kagabi. Nang makita niya kung sino ang nakahiga ay nakahinga na lang siya ng maluwag, sa kanilapitan si Aiden na mahimbing pa ang tulog. Bakit ba dito ka na natulog? May kwarto ka naman sa kabila. Aniya rito, inayos niya ang gulo-gulong buhok ni Aiden at napabuntong hininga na lang si Mia. Bakas ang pagod sa mukha niya at hindi mapigil ang hindi maawa ni Mia. Mahal na mahal niya ang lalaking ito, kayang gawin ang lahat para sa kanya, pero ayaw ni Mia na iyon ang gawin ni Aiden para sa kanya. Ayaw niya nang siya na lang palagi ang iniisip ng binata kesa sa sarili niya. Tipid na ngumiti si Mia, wala siyang ibang hiling kundi ang makasama si Aiden, pero sa paanong paraan. Masyadong magulo sa paligid nila, masyadong mapanakit, masyadong mahigpit ang tadhana para sa kanila. Tumayo na si Mia saka nagtungo ng kusina. Hindi rin nagtagal ay bumangon na rin si Stella at pansin din si Aiden, kaya dahan-dahan pa ang paglalakad nito hanggang sa makarating siya ng kusina. Hindi mo man lang ba naramdaman ang pagdating ni Sir Aiden? Tanong ni Stella na ikinilang naman ni Mia. Kung naramdaman niya, sana hindi niya naman ito papayagang matulog na lang sa sofa, lalo na at may kwarto naman sa kabila. Sa totoo lang, nung umalis ka ilang buwan din bago namin uli nakita si Sir Aiden, at nung bumalik siya ibang-iba na siya, malayo na sa dating nakilala natin, mas lalo siyang naghigpit at nagsungit. Alam kong nasaktan mo siya ng sobra, Mia, pero naiintindihan ko naman kung ano man ang dahilan mo. Dal-dal ni Stella, nakikinig lang sa kanya si Mia habang nagluluto. I have no choice, I need to do it. I don't want to leave him, pero anong gagawin ko? I don't want him suffer dahil lang sa pinili niya ako. Napabuntong hininga na lang si Stella, hindi na siya nagtanong pa uli dahil alam niyang may maganda namang dahilan si Mia. Hey, good morning. Paos na saad ni Aiden nang makapasok siya ng kusina. Inas-ikaso naman ni Mia ang kape ni Aiden. Bakit sa sofa ka na natulog kagabi? May kwarto ka naman sa kabila, aniya. Lumabas naman na muna si Stella saka pinuntahan si Yesha. Dumalaw lang ako dito kagabi at magpapahinga lang sana saglit sa sofa, pero hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Sa susunod, kapag masyado ng gabi at gusto mong pumunta rito, sa kwarto mo na lang ikaw matulog. Ibinaba na ni Mia ang kapeng na timpla niya. Salamat, tanging-tango na lang ang naisagot ni Mia sa kanya, binal ikan ang niluluto niya. Dito ka na kumain, may mga damit ka naman dito. Napangiti na lang si Aiden. Kahit na hindi pa niya alam ang sagot ni Mia, sa alok niya ay masaya pa rin siya dahil tila isang buo na silang pamilya. Gusto niya lang talagang pakasalan ito para matatawag na nga silang pamilya. She wants to keep Mia forever.
Ayaw niyang maranasan sa pamilya niya kung anong naranasan niya sa mga magulang niya. Walang halaga sa kanya ang lahat ng kayamanan basta magkaroon siya ng sarili niyang pamilya na masaya at punong-puno ng pagmamahalan. Sumimsam na siya ng kape niya habang nakatitig sa nakatalikod na si Mia. Nang magising si Yesha ay kinuha siya ni Aiden kay Stella at tuwang-tuwa niya itong nilalaro kahit na maaga pa. Tinulungan naman na ni Stella si Mia sa paghahanda ng kakainin nila ngayong umaga at nang matapos sila ay pinuntahan na ni Mia si Aiden na nasa sala. Ako na muna ang bahala sa kanya, kumain ka na doon. Wika ni Mia, sabay na tayong kumain, sabayan mo ako. Aniya, tumanggo na lang si Mia sa kanya kinuha si Yesha para si Stella na muna ang mag-alaga sa kanya. Tahimik silang kumain, paminsan-minsan ay tinitingnan ni Aiden si Mia pero tila may gumugulo sa isipan niya. Hindi naman na nagtanong pa si Aiden. Hindi rin binanggit ni Mia ang tungkol sa sinabi ni Mrs. Hernandez sa pagkuha ng custody ng bata. Alam niya namang si Mrs. Hernandez lang ang may gusto nito, kung nasabi man yun noon ni Aiden alam niyang hindi niya naman iyon gagawin lalo na ginamit lang naman niya iyon para sumama siya ng Manila. Minsan pang nilapitan ni Aiden si Mia para halikan sa noo si Yesha na buhat-buhat ni Mia. Pakabait ka prinsesa ko, huwag pahihirapan sa pag-aalaga ang mommy. I love you, aniya pa sa bata nang umingiti lang naman sa kanya. Mauna na ako, bilang niya naman kay Mia. Mag-iingat ka, iyon na lang ang nasabi ni Mia sa kanya ito inihatid sa pintuan. May parte sa puso ni Mia na gusto niyang manatili na muna si Aiden sa kanila pero kailangan siya sa trabaho nito saka baka ito na naman ang ikagalit ni Chloe kapag nalaman niyang dito na naman ito natulog. Nang tumunog ang cellphone ni Mia ay tiningnan niya kung sino ang nag-text dito pero unknown number lang. Hindi niya na sana papansinin pero para bang nakuryoso siya kung sino ito. Naalala niya naman ang ginang na nakausap niya. This is me Malia, Mrs. Caitlin. I want to talk to you and I badly want to see you iha. Can we meet at the Hernandez Hotel again? Doon na lang kita hihintayin, basa niya sa mensahe, napabuntong hininga na lang siya. Kailangan niya nang alamin kung sino ba talaga siya at kung umasa lang siya na may mga magulang pa siya handa na siya sa bagay na yun total nasanay naman na siyang wala talagang mga magulang. Aalis ka ba? Tanong ni Stella nang maggayak ito. Sa hotel na lang din muna kayo ni Yesha pero kung maaari sana ay iwasan mo si Mrs. Hernandez. Nag-text sa akin yung ginang na sinasabing ako ang anak niya. Handa na akong alarmin lahat at tatanggapin ko kung anong magiging kalabasan. Napangiti na lang si Stella, masaya siya para sa kaibigan at sana nga ito na ang mga magulang niya. Gumagapang ang kaba sa dibdib ni Mia habang papasok sila ng hotel. Naghiwalay naman na muna sila ni Stella. Nakahinto pa si Mia dahil nangunguha muna siya ng lakas ng loob pero bago pa man siya makapagpatuloy na maglakad ay nilapitan siya ni Chloe na salubong na naman ang mga kilay. He slept in his condo again. Kailan mo ba malalaman ang tamang lugar para sa iyo Mia? Babae ka rin at alam kong alam mo kung anong nararamdaman ko. Mahal ko si Aiden at nakikiusap ako sa iyo bilang babae, hayaan mo na lang kaming dalawa. Yun lang yung hinihiling ko sa'yo, masyado bang mahirap? Halos maiyak na saad ni Chloe pero nakatingin lang sa kanya si Mia. Ibabalik ko yung tanong Chloe, masyado bang mahirap na pakawalan ang taong mahal mo kung hindi naman na siya masaya? Sagutin mo muna yan sa sarili mo bago mo itanong sakin. Akmang aalis na sana si Mia dahil baka kanina pa siya hinihintay sa restaurant ng hotel pero pinigilan siya ni Chloe at hamarang pa sa daraanan ni Mia. I know that you still love him pero handa ka bang maulit na naman kung anong nangyari dati? Ako yung nandun para sa kanya nang iwan mo siya, ako yung nanatili sa tabi niya. Ikaw nga yung nandun pero ikaw ba yung mahal? Hindi naman yun mangyayari kung hindi sila naipit pareho sa isang sitwasyon Iniwan siya ni Mia dahil sa kagagawan ni Ma'am Olivia. Ikaw itong ipal sa kanilang dalawa Chloe, maawa ka sa sarili mo huwag mong isiksik ang sarili mo sa lalaking kahit kailan hindi ka mamahalin. Nagkagusto rin ako kay Sir Aiden pero hindi ganyan sa katulad mo, napalingon si Mia sa nagsabi nun at napakunot na lang siya ng noo nang si Samantha ang nakita niya. Ngayon niya na lang ulit ito nakita at lalo pa siyang nagtataka dahil sa sinasabi nito na tila ba siya ang kinakampihan ni Samantha. Hilaw na natawa si Chloe. Kampi na kayo ngayon. Hindi ganyan ang nakilala kong Samantha. Huwag kang manggialam sa problema lang namin ni Mia. Problema niyong dalawa. Chloe wala kayong problema ni Mia dahil ikaw lang itong may problema.
Kasalanan pa ba ni Mia na siya ang paulit-ulit na pinipinili ni Sir Aiden? Kahit anong gawin mo, kahit na paalisin mo pa si Mia, hindi pa rin ikaw ang hahanapin ni Sir Aiden dahil kahit ilang beses umalis si Mia, siya pa rin ang hahanapin at babalikan ni Sir, hindi ikaw, Chloe. Kung ibalik ko kaya lahat ng pakiusap mo kay Mia, bakit hindi na lang ikaw ang umalis? Bakit hindi na lang ikaw ang magpaubaya, Chloe? Kahit kayo man ni Sir Aiden ang magkatuluyan sa huli, hindi ka pa rin magiging masaya, hindi pa rin magiging masaya ang relasyon niyong dalawa dahil alam mong pinilit lang ang kasal niyo. Naikuyom ni Chloe ang kamao niya at akma niya sanang sasampalin si Samantha dahil sa matabil niyang dila ay hindi niya na itinuloy. Inis siyang tumalikod kaya napangisi si Samantha sa kanya, saka napairap pa ito. Nagtataka namang nakatingin si Mia kay Samantha, ano bang nangyayari? Anong nakain ng babaeng ito at kay Mia kumampi? Sa pagkakaalala niya ay hindi rin sila maayos bago umalis si Mia. Nilingan ni Samantha si Mia at salubong ang mga kilay niya at nagtatakang nakatingin sa kanya kaya napairap na lang si Samantha. Tara na nga, hila niya kay Mia pero inalis ni Mia ang pagkakahawak ni Samantha sa kanya. Oo, alam ko nagtataka ka. Kung hindi lang ikaw ang anak ni Tita Caitlin, hindi talaga kita kakampihan, ang kaso iisang dugo ang dumadaloy sa ating dalawa, Ters. Mataray pa niyang saad, naguguluhan talaga si Mia sa mga pinagsasabi nito. Tanda niya yung Caitlin, ito yung ginang na sinasabing kanyang ina. Tita, anong relasyon nilang dalawa? Huwag mo akong titigan, kanina pa naghihintay sa'yo si Tita. Tara, aniya, saka uli hinawakan sa kamay si Mia kaya sumama na si Mia. Nagtungo na sila ng restaurant, ang tagal niyang hindi nakita si Samantha at nandito pa rin pala ito hanggang ngayon. Hi Tita, bati ni Samantha kay Caitlin, nang makita naman ng ginang si Mia ay napangiti siya. Maupo kayong dalawa, I'm happy that you came iha. Napakalambing niyang magsalita. Hello po, tanging bati ni Mia sa kanaupo, tinawag naman na ni Samantha ang waiter para makapag-order ng makakain nila. Dalagang-dalaga ka na nga, napakabilis ng panahon. Parang kailan nang hawak-hawak pa kita sa mga bisig ko habang tuwang-tuwang nakatitig sa'yo. Malia, I really miss you anak, hindi mapigil ang hindi maiyak ng ginang at pilit ding pinipigilan ni Mia ang pamumuo ng mga luha niya. Mabilis na pinalis ni Mrs. Caitlin ang mga luha niya sa ngumiti. Pasensya ka na, hindi ko lang talaga mapigil ang hindi maiyak. Hindi kasi ako makapaniwala na that you're finally here. Nahahawakan na kita at nakikita, ang tagal-tagal naming naghanap ng daddy mo sa'yo. Halos gumuho ang mundo ko nang malaman kong namatay ka, pero nang matagpuan namin ang bahay ampunan na pinagdalhan sa'yo, nagkaroon kaming pag-asa. Sinabi sa amin kung saan ka inilipat matapos nang mangyaring may muntik pumatay sa'yo, pero hindi ka na namin doon naabutan, kaya nang sinabi nilang nakipagsapalarani ka rito sa Manila ay walang araw na hindi ka namin hinanap. Pagkwekwento niya, masarap pala sa pakiramdam na malaman na hindi sumuko ang mga magulang mo sa paghahanap sa iyo kahit na maraming taon na ang lumipas. How can you say that? I am really your daughter, ma'am. I don't want to ruin your wants to see your daughter, but I also don't want to ruin mine. Humugot na muna ng malalim na buntong hininga ang ginang, saka muling tiningnan ang naguguluhang si Mia. Sasagutin na sana siya nito, pero nang makita ni Mrs. Caitlin na parating na ang kanyang asawa ay kumaway na muna ito para makita sila. Nilingan naman ni Mia kung sino yun, pero hindi niya kilala ang lalaking papalapit sa kanila, saka naupo sa tabi ng ginang. Siya na ba? Siya ba yung babaeng nasa restaurant? Excited nitong tanong habang nakangiting nakatingin kay Mia. Tumango naman si Ma'am Caitlin, nagtataka pa rin si Mia sa mga sinasabi ng mga ito. Anong restaurant? Hindi pa naman niya nakikita ang mga ito. Siya na nga yun, sagot pa ni Ma'am Caitlin. It's nice to meet you iha, lumaki kang napakagandang bata. Tadhana na mismo ang nagturo sa amin kung nasan ka. Saad pa ng lalaki. He's my husband, your daddy Mia. Nasa Batangas kami ng mga panahon na nahanap ka namin. Pumasok ka sa isang restaurant kung nasan kami, may nakapagsabi kasi sa amin na may dalagang nagtatrabaho sa restaurant na yun na lumaki rin sa bahay ampunan, kaya nagpunta kami dun para sana kumuha ng DNA sa kanya, pero dahil masyado siyang busy kinuha na lang namin ang basong pinag-inuman niya, pero pagbalik namin sa pwesto namin, dalawa na yung baso dun kaya nalito kami. Kinuha na namin silang dalawa para matest na at tuwang-tuwa kami nang mag-positive doon ang isa, kaya nagmadali kaming bumalik sa restaurant na yun para sana makita ang Stevie nila.
Pumasok ka para makiinom ng tubig pero naibaba mo sa table namin ang baso mo. Hinanap ka namin sa Batangas pero nang matagpuan namin ang tinutuluyan mo na sabi sa amin na lumuwas ka na ng Manila at nang makita-kita sa isang balita kasama ni Aiden, nagmadali kaming pumunta rito. Ang bilis lang, ngayon may sarili ka ng pamilya. Tipid ng ngiting wika ni Caitlyn. Hindi niya akalain na magtatagpo ang mga landas nila ni Olivia. Hindi nila akalain na tila nauulit ang nangyari sa nakaraan pero bakit sa anak pa nilang nag-iisa. Masaya akong nakita ka na namin Malia, patawarin mo ako anak kung gusto ko nang sumuko sa paghahanap sa iyo pero iba pa rin ang instinct ng mami mo dahil alam niya sa puso niya, buhay ka pa. Nawala ka sa amin bata ka pa lang. Saktong 1 taon mo nang pasukin ang bahay natin para kunin ka hinanap ka namin hanggang sa may matagpuan silang isang sanggol din pero hindi na makilala ang mukha. Ipinalibing namin siya pero ayaw tanggapin ng mami mo ang pagkawala mo. Ayaw niyang maniwalang ikaw yun kaya noong mga panahon na sumuko na ako sa iyo, palihim namang naghahanap sa iyo ang mami mo pero natagalan nawalan kami ng pag-asa. Wika ng kanyang ama, nasabi sa amin ni Samantha na marami ka ring pinagdaanan sa kamay ni Olivia. Anak, patawarin mo kami kung masyado kaming pabayang mga magulang. Minamaliit ka niya dahil nasa mababang antas ka lang ng pamumuhay. Tipid lang nang umiti si Mia, hindi pa rin may proseso sa utak niyang sila talaga ang mga magulang niya. She finally have a parents now na matatawag niyang pamilya niya. Namumuo ang mga luha sa mga mata niya at bahagya na lang siyang natawa nang tumulo ang mga iyon. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya. Hindi niya akalain na ang pag-inom niya lang ng tubig sa isang restaurant ay ang paraan na magtuturo sa kanya kung nasan ang pamilya niya. Napangiti na lamang ang mag-asawa habang nakatingin kay Mia na pilit pa ring ngumingiti kahit na sunod-sunod ang paglandas ng mga luha niya. Pasensya na po, hindi ko lang mapigilan. Ang akala ko kasi sinadya niyo akong iwan sa harap ng bahay ampunan. Ang daming tumatakbo sa isip ko noong nagkamuwang ako, iniwan niyo ba ako dahil bunga lang ba ako ng isang kasalanan? O iniwan niyo ako para maabot ang mga pangarap niyo dahil hindi ako planado? Kung iniwan niyo ba ako dahil ako ang sisira ng mga buhay niyo? That's not true anak, sinadyang kunin ka sa amin sinubukan namin silang hanapin pero mukhang wala na sila rito sa Pilipinas, umalis na para tumakas. Ang akala namin noon ay kinuha ka para sa ransom, naghintay kami ng tawag pero wala kaming natanggap na tawag kaya alam naming kinuha ka para patayin pero maswerte pa rin kami dahil nanatili kang buhay saad ni Mrs. Caitlyn. Ibig sabihin hindi lang talaga basta-bastang mga tao ang mga magulang niya. Nagsalubong ang mga kilay ni Mia, hindi po kaya konektado yung mga taong nanguha sa akin noong bata pa lang ako sa mga taong nagtangkang patayin ako when I was 8 years old. Tanong niya, hindi kasi yun imposible kung una pa lang may gusto ng pumatay sa kanya, nagkatinginan naman ang mag-asawa. Maaaring ganun nga, hindi namin alam kung sino pero susubukan naming buksan ang kaso. Sagot ni Jared, ang kanyang ama. Pwede po bang huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan? Aren't you happy everyone na nagkita-kita na kayong tatlo? Mataray na wika ni Samantha na kanina pa nakikinig. Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ni Mia dati Samantha, saad ni Mrs. Caitlyn, napapangiti naman si Samantha. Tita, nagbago na ako okay. Malay ko bang pinsan ko pala ang babaeng yan. Umirap pa siya pero tumawa rin di kalaunan. Nagugutom na kaya ako, malamig na yung mga pagkain kanina ko pa in order. Pagtataray pa niya sa kanauna nang maghain ng makakain niya. Where's your daughter, iha? We want to see her. Nakangiting wika ng daddy ni Mia. Nahihiya pa siya kung paano ba niya tatawagan ang mga ito lalo na at biglaan ang lahat. Na kay Stella po, tatawagan ko lang po si Stella. Umalis na muna siya para tawagan si Stella at makapunta rito sa restaurant. Nakatitig naman si Caitlyn kay Mia, tila ayaw pa niyang maniwala na natagpuan niya na ang anak niya. Matapos tawagan ni Mia si Stella ay bumalik siya sa kinauupuan niya kanina. Kumusta kayo ni Aiden? So, is it true na hinahadlangan kayo ni Olivia? Do you know her po? Hindi mapigil ang tanong ni Mia sa kanyang ina dahil noong nagkita silang dalawa ni Mrs. Hernandez alam niyang magkakilala silang dalawa pero tila mga hindi magkasundo. Tipid namang ngumiti si Caitlyn. It's a long story anak, hindi pa rin pala siya nagbabago. Just don't mind her, piliin mo kung saan ka masaya,
Huwag kang magpapaapekto sa mga taong nakapaligid sa'yo dahil kapag pinakinggan mo sila, ikaw ang talo. Tumatak naman iyon sa isipan ni Mia. But she chose to leave Aiden dahil nakinig siya. Ismad pang singit ni Samantha, hindi naman na pinapansin ni Mia ang pagtataray ni Samantha dahil mukhang gawain niya na talaga ang magtaray pero hindi pa niya kilala ang tunay na ugali nito. Natahimik na lang sila nang dumating si Stella at ang anak ni Mia. Dahan-daang binuhat ni Mia si Yesha na ginagawa na namang didi ang kamay niya. Kapapaded ko lang sa kanya, wika ni Stella, pinaupo naman siya ni Mia sa tabi niya. Nakangiting nakatingin si Caitlin sa baby. She's so beautiful, halos ganyan ka lang nang makasama ka namin. Tuwang-tuwa kaming alagaan ka but our happiness fades away when we lost you, hindi kami nag-iingat. Can I hold her? Sure po, ibinigay naman ni Mia si Yesha at hindi mapigilan ni Caitlin ang saya sa puso niya dahil tila ba bumabalik sa kanya ang mga panahon na nagkaroon din siya ng sanggol subalit hindi man lang niya nakita ang unti-unting paglaki ng anak niya. Hi baby, what's her name iha? Tanong na rin ni Jared habang nilalaro ang mga daliri ni Yesha. Ayesha po, hi baby Ayesha, parang binibigyan kami ng pagkakataon ng mommy mo na maalagaan ang isang sanggol. Hindi ka man namin naalagaan at naobserbahan ang paglaki mo, babawiin namin yun kay Ayesha. Nakangiting wika ng kanyang ama, napangiti na lang si Mia. Ito na nga ba ang pagkakataon na magiging masaya na rin siya? Nahanap na siya ng mga magulang niya pero tila ba may kulang pa rin sa puso niya. Gusto niya rin magkaroon ng buong pamilya. Mia, napalingon silang lahat kay Aiden na bagong dating. Nagtataka sa mga kasama ni Mia lalo na at kasama rin nila si Samantha. Maupo ka Iho, gusto lang naming makasama ang anak naming si Mia. Saad ni Jared, mas lalong nangunot ang noo ni Aiden dahil kilala niya si Mia, alam niyang lumaki ito sa bahay ampunan. Anak, si Mia, hindi niya mapigil ang tanong. Mahabang story Aiden, kumain ka na muna. Maupo ka, honest na ni Mia. Siguraduhin mong hindi manggugulo rito ang hilaw mong nobya Aiden ha. Baka may sobsob ko siya sa kinakain ko, sabat ni Samantha. Samantha, pagpipigil sa kanya ni Jared, napairap na lang si Samantha. Sina Jared at Caitlin na ang halos nagpakalaki kay Samantha kaya anak na rin ang turing nila rito. It's my pleasure to meet you po. I'm Aiden Hernandez, magalang napakilala ni Aiden. Kilala ka sa mundo ng mga negosyo lo, thank you for taking care of our daughter. Kailan lang din namin siya nahanap. I hope you will not leave our daughter. Masayang honest ni Caitlin, tipid namang napangiti si Aiden. I should be the one to ask that to your daughter mom and sir. I hope she will not leave me this time, I can take care of her and our daughter and I only wish that they are going to stay with me forever. Hindi mapigil ang hindi matuwa ng mga magulang ni Mia kay Aiden dahil ramdam mo ang pagmamahal na ibinibigay niya sa mag-ina. Naiiwas na lang ni Mia ang paningin niya. But I'm willing to wait for her until she's ready to fight for me, I hope. Dagdag pa niya, napapangisi na lang si Samantha dahil desididong-desidido na si Aiden na ipaglaban uli si Mia dahil parang kailan lang, kitang-kita niya kung paanong lumubog ang mundo ni Aiden at kung paano ito naging matapang at masungit na boss uli. Maaayos din ang lahat, the most important is you both have a trust to each other at sapat ang pagmamahalan niyo para lumaban. Matamis na saad ni Caitlin. Nagsimula naman na silang kumain, napapangiti na lang si Mia kung paanong napaka-sweet ng mga magulang niya kahit na mga nasa kalagitnaan na ang mga edad nila. Buhat-buhat ni Caitlin si Yesha habang sinusubuan naman siya ni Jared. Nakatitig lang din si Aiden kay Mia na nakatitig lang sa mga magulang niya. Nang matapos silang kumain ay napalingon na lang sila sa pumalakpak sa likod nila Mia. Ang saya-saya naman, bakit naman hindi ako invited? Hindi ko alam na may kasiyahan pala rito, pekeng ngiting wika ni Olivia habang pumapalakpak pa. Hindi nga dumating yung bruhang Chloe pero dumating naman ang pinakabruha, bulong na wika ni Samantha saka siya umirap. Olivia, hindi kami nagpunta rito para manggulo. Malumanay na saad ni Caitlin, lalong nagtataka si Mia at Aiden dahil hindi nila alam na magkakakilala pala ang mga magulang nila at mukhang hindi pa mga magkakasundo. Mom, please give some respect to my guest, will you? Nakikiusap ng saad ni Aiden pero peke lang siyang nginitian ng ina. Hindi ko naman sila binabastos anak pero hindi ka nabibilang sa pamilyang yan.
Pilit na hinayla ni Olivia ang anak para ilayo sa pamilya ni Mia. Mom, ano ba? What do you think you're doing? They are my guest here. Mahina ngunit may diing saad ni Aiden, wala na lang pinipili ang kanyang ina. You are not belong to their family, Aiden. Sinabi ko na sayong get the custody of your daughter dahil siya lang naman ang habol mo sa babaeng yan. Sigaw niya na, napakuyom na lang ng kamao si Aiden. Tila ba nandidilim ang paningin niya sa ina pero kumalma siya nang hawakan siya ni Mia sa karne. Nilinga ni Aiden si Mia saka siya umiling dahil baka mandilim ang paningin ni Aiden, masaktan niya ang sarili niyang ina. You want to take the custody of Ayesha, Olivia? That will never happen dahil kahit magkamatayan tayo rito hindi namin ibibigay ang anak ng anak namin sa'yo. Ikaw ang magpapalaki. No, hindi kami papayag. Kilala na kita Olivia at kahit magkaubusan tayo ng mga kayamanan hindi ko pa rin ibibigay sa'yo ang bata. Matapang na wika ni Caitlin, hindi pa nga ito nagbabago hanggang ngayon. Kung anong ugali nito noon ganun pa rin hanggang ngayon, mahilig pa rin man Ira ng mga relasyon at hindi akalain ni Caitlin na mangyayari rin pala ito sa anak niya. Excuse us po, pasensya na, yukong saad ni Aiden sa kapilit na hinayla ang ina. Let me go, Aiden. Hindi pa ako tapos na kausapin sila. Nagpupumiglas na wika ni Olivia pero patuloy pa rin siyang hinihila ng anak. Bitawan mo ako, Aiden. Ano ba? Dagdag pa niya, pilit na inaalis ang pagkakahawak sa kanya ng anak pero masyadong mahigpit ito. Pigil ang galit ni Aiden, halos manginig ang kalamnan niya dahil sa galit na nararamdaman sa ina. Kahit ano na lang ba talagang pakiusap ang gawin niya ay hindi na ba siya pakikinggan ng mommy niya. Nakakapagod, nakakasawang makiusap, pinapalampos niya lang ang lahat ng ginagawa ng ina niya dahil magulang pa rin niya ito pero paano nga ba niya gagalanggan ang ina kung ito mismo ang hindi marunong rumespeto ng mga desisyon ni Aiden para sa buhay niya. Nakakahiya ang ginawa niya, nagwala pa talaga siya sa harap ng mga magulang ni Mia kung saan ay ine-enjoy lang nila ang mga bawat sandali dahil ngayon lang naman sila nagkita-kita pero sinira pa ng kanyang ina. Hindi na siya marunong mahiya, si Aiden ang nahihiya sa ikinilos ng ina sa harap ng pamilya ni Mia. Inis na isinarado ni Aiden ang pintuan ng office niya sa kanya inis na binitawan ang ina. Anong klaseng pagmamakaawa pa ba ang gagawin ko sa'yo? Tandang padamdam panipik. Gusto nang sumabog ni Aiden dahil sa galit, napapasigaw na lang si Olivia at napapa-atres dahil sa pagbabasag ni Aiden ng mga gamit sa opisina niya. Nanlilisik ang mga mata niya at naglalabasan na rin ang litid sa leeg niya dahil sa galit. Do I need to kneel down in front of you para lang pakinggan mo ako? Tandang padamdam. Mom, I have my own family now at ako ang masusunod sa pamilya ko hindi ikaw. May sarili ka ring pamilya at iyon ang asikasuhin at hindi ang akin. This is mine, my family is mine. And not yours. Ilang beses na akong nagmakaawa at nakiusap sa'yong itigil muna, tama na, hayaan mo na ako at ng pamilya ko. Gusto kong mabuo ang pamilyang gusto kong makasama, I want to marry Mia not because she's the mother of my daughter but because I love her. Ano bang meron kay Chloe para ipilit mo pa siya sakin? I don't even love her. Kung gusto mo siya pues kayong dalawa ang magpakasal at magsama habang buhay. Hindi ka na nahiya mom, sa harap pa talaga mismo ng mga magulang ni Mia. Ni hindi mo sila kilala para lang umakto kang parang bata at immature sa harapan nila. Nakakahiya, sigaw niya sa mommy niya, ilang beses niyang piniling respetuhin ang ina sa kabila ng mga nagawa niya pero ngayon, wala na siyang pakialam kung kalimutan niya na ito tutal ang ina niya naman ang sumisira una pa lang. Ikaw ang walang alam Aiden, hindi mo kilala ang pamilya niya at kung ayaw ko sa babaeng yun mas lalong hindi kita papayagang siya ang mapapangasawa mo dahil nagmula siya sa pamilyang Veseraes. That family is not good for you. Blankong nakatingin sa kanya si Aiden. Why? Do you personal know them? Blankong tanong ni Aiden pero iniwas ni Olivia ang paningin niya sa anak at hindi sumagot. Don't do it again Mrs. Hernandez dahil baka hindi lang kita makalimutan bilang ina ko, baka makalimutan kung babae ka. May diin niyang pagbabante sa ina. Punong-puno na siya, sinagad na ng kanyang ina ang pasensya niya. Hindi ito ang gusto niya pero wala siyang magagawa dahil hindi mapakiusapan ng maayos ang ina. Lumabas na si Aiden at naiwang nakaawang ang bibig ni Mrs. Hernandez dahil sa itinawag sa kanya ng anak.
Naikurap-kurap na lamang niya ang mga mata niya at hilaw na ngumiti. Nagngit-ngit na lamang ang mga ngipin niya nang makita niyang muli si Jared, ang ama ni Mia. Sa loob ng maraming taon, ngayon niya na lang uli ito nakita. Naikuyom niya na lang ang mga kamao niya habang inaalala kung gaano pa rin sila kasaya ni Caitlyn bilang mag-asawa samantalang siya hanggang ngayon puro sama ng loob ang laman ng puso niya. Nahihiya nang bumalik si Aiden dahil hindi niya alam kung paanong haharapin ang mga magulang ni Mia. Sinira ng ina niya ang araw nila. That's her tita, si. Napakamata pobre niya, mata-ray na saad ni Samantha na tila sukang-suka na rin sa ugali ni Mrs. Hernandez. Sa pagkakatanda ko, paborito mo siya dati dahil ayaw niya kay Mia. Anong nangyari ngayon? Sabat naman ni Stella, nakataas pa ang mga kilay niyang nakatingin kay Samantha. Hello, nagbabago ang tao. Nagbabago. O baka naman kasi hindi ka nagustuhan ni Ma'am Olivia at mas pinili ang Chloe na yun kaya ka bitter ngayon. Sagot pa ni Stella, napairap na lang si Samantha. The hell no, mas gusto ko lang si Mia kesa kay Chloe na piling era. First, di ka lang pinili eh. Pang-aasar pa ni Stella, what are you doing here anyway? Tanong ni Stella, Mia is my cousin, her parents are my second parents. Do you still have a question? Bahagya namang nagulat si Stella sa katiningnan si Mia. Yeah, as they're said. Sagot naman ni Mia, napairap na lang din si Stella kay Samantha. Ganon ba siya palagi sa iyo iha? Is she doing it often? Tanong ng mommy niya, hindi pa siya masyadong komportable sa mga magulang niya kaya hindi pa siya makapag-open tungkol sa nangyayari sa buhay niya. Like what I said tita, yes, kaya nga sila naghiwalay ni Aiden dahil kay Ma'am Olivia. Dahil masyadong mahina si Aiden noon at handang isuko ang lahat ng meron siya para kay Mia, she take that an advantage para paghiwalayin ang dalawa. Ito naman kasing si Mia, isinuko na nga lahat ni Aiden ang lahat ng meron siya para sa kanya pero pinili pa rin niyang iwan. Ewan ko ba dyan sa anak niyo tita, kung hindi pa magmamakaawa si Aiden hindi pa sila babalik dito, irap na saad ni Samantha na akala mo siya itong tinanong. Nagkatinginan na lang si Jared at Caitlyn, sabay pa silang napabuntong hininga dahil ang nakilala nilang Olivia ay hindi pa rin nagbabago. Malalim ang iniisip ni Mia, hindi niya magawang makapag-celebrate man lang dahil nakita na siya ng mga magulang niyang inakala niyang inabandona na siya noon. Gusto niyang maging masaya pero hindi niya magawa, may mga gumugulo sa isipan niya. Paanong nagkakilala ang mga magulang niya at ng mga magulang ni Aiden? Anong alitan meron sila para kumilos ng ganun si Mrs. Hernandez? Napabuntong hininga na lang si Mia, gusto lang naman nila ng katahimikan pero bakit parang mas lalong gumugulo ang lahat? Kung may alitan nga ang mga magulang niya, hindi imposibleng mas kaayawan siya ngayon ni Mrs. Hernandez dahil anak siya ng pamilyang Veseraes. Napatingin na lang si Mia sa gilid niya nang may mag-abot sa kanya ng isang mango shake kaya tiningala niya kung sino ito. Kinuha niya naman na ang mango shake saka naupo sa gilid niya si Aiden. I just want to say sorry about my mother's behavior lately in front of your parents. Hindi na ako nakabalik dahil nahihiya akong harapin sila, this is the first time to meet them but my mother ruined it. Are they mad? Malumanay na tanong ni Aiden. Umiling naman si Mia saka uminom ng mango shake niya. They are not, mukhang sanay na sila sa ugali ni Ma'am Olivia. Do your family know my family? Tanong ni Mia, si Aiden naman ngayon ang umiling dahil maging siya ay nalilito. Ngayon lang niya nakita ang mga magulang ni Mia at hindi niya alam na kilala siya ng ina niya. Ngayon ko lang sila nakita, kahit ako nagtataka kung bakit sila magkakakilala. Gaano ba kahirap maging masaya? Ganito ba talaga kahirap maabot ang kasiyahan? Hindi ko akalain na hindi pala ganun kadali para maging masaya sa buhay. Napakakomplikado, lahat magulo at walang kasiguraduhan kung kailan mo talaga makakamit ang kaligayahan. I only wish to be with you Mia, with yes ha pero bakit ang hirap? Ang hirap abutin, ang hirap makamit, are we really need to sacrifice? Do I need to take you away from here? Gusto kong magpakalayo-layo kasama ka at ng anak natin. Gusto ko ng matahimik Mia. Tipid na ngumiti si Mia, minsan na rin niyang naisip yan. Kapag ba pinili nilang lumayo makakamit na ba nila ang katahimikan na gusto nila? O baka matatakasan nila panandalian pero hindi pang habang buhay? Napabuntong hininga si Mia.
Kapag ba ginawa natin yun, sigurado na ba tayong matatahimik na nga ba tayo? Tanong niya rin, nilingan ni Aiden si Mia at matapang na sinalubong ni Mia ang mga titig sa kanya ni Aiden saka siya matamis na ngumiti. Nagkulang ba ako? Marami ba akong pagkukulang Aiden? Alam kong marami, hindi ako nakontento, hindi naging sapat na dahilan ang pagmamahal mo para manatili ako. Masyado kitang nasaktan, I am just thinking about you pero bakit parang hindi yun yung nagawa ko? You just want me to stay beside you but I failed you, I left you without saying anything. Kapag ba pinili kong ipaglaban ka noon, you think we have a peaceful life now with our own family. I want to say sorry for everything Aiden. I'm just scared before that's why I chose to leave you. I used to suffer in life pero ikaw hindi ka sanay sa kahit anong hirap, hindi ka sanay sa walang-wala at hindi ka sanay na ikaw ang inuutusan ng mga tao and I'm sorry for leaving you. Akala ko iyon ang tama, akala ko iyon ang dapat gawin but I was wrong. I'm sorry for being weak, I'm sorry for not fighting. Nakayukong ng wika ni Mia, nahihiya pa rin siya hanggang ngayon kay Aiden. Hindi niya naman sinasadya na saktan ito pero wala na talaga siyang pamimilian. Hindi niya kayang panoorin si Aiden sa mahirap na trabaho, palagi niya itong pinupuntahan at pinapanood sa pagtatrabaho niya sa restaurant dahil ang akala niya masasanay din siyang makita sa ganung sitwasyon si Aiden pero nagkamali siya. Sa tuwing pinapanood niya ito mula sa malayo, pakiramdam niya kinukuha niya ang magandang buhay kay Aiden, ang marangyan niyang buhay. Gusto lang naman niyang mapabuti si Aiden at hindi na ito hilain pababa. Bahagyang ngumiti si Aiden at hinarap si Mia, naupo rin siya sa harap ni Mia para mas makita niya ang mukha ng babaeng siya pa rin ang sigaw ng puso niya. You don't need to say sorry Mia, naiintindihan ko ang dahilan mo. You just want me stay in life I used to be pero hindi iyon ang gusto ko sa buhay. I only want you, marry you, to take care of you, and build a happy family with you. That's all I want babe, that's all. Hindi na napigilan ni Mia ang paglandas ng mga luha niya, nakangiti siyang nakatingin sa lalaking hindi siya banigang ipaglaban kahit kailan. Anong karapatan niyang saktan ito kung wala naman siyang ginawa kundi ang mahalin lang siya? Let's fight together babe, I'm ready to fight with you. Handa na ako kung ang kapalit nun ay ikaw, it's a mistake to leave you. Masyado akong naging mahina lang naman ako pagdating sa iyo pero desidido na ako ngayon, I will fight with you kahit anong kalalabasan ng lahat. I will hold you tightly and I hope it's not too late for that. Nakangiti niya ng wika kahit na may bakas pa ng mga luha sa pisngi niya. Pinunasan ni Aiden ang mga basa sa pisngi ni Mia saka siya nakangiting tumango. Kahit matagalan pa, if you're going to let go my hand I will hold you more tightly para hindi ka na makabitaw pa at makatakas mula sakin. Hinding-hindi na ako papayag na mawawala ka sakin sa pangalawang pagkakataon. Kahit gaano katagal, kahit ilang taon handa akong maghintay sa'yo babe. I really love you, I badly in love with you and I can't imagine my life without you and yes kayo ang tunay na definisyon ng mundo ko. And thank you for your unconditional love, I didn't know what I did right to receive a love like yours, walang makakapantay. I'm lucky to have a man like you. I'm sorry for what I did to you before. Can we start over again? Can I still answer yes your question to me to marry you? Matamis niyang ngiting tanong, mas lalo namang lumaki ang ngiti ni Aiden. Ito naman talaga ang matagal niya nang gustong marinig mula kay Mia, ang pumayag itong magpakasal sa kanya at magsama sila habang buhay. Mabilis na siniil ni Aiden ng halik si Mia, isang marahan na halik na tila ba iniingatang hindi ito masasaktan. Mula sa pagitan ng mga halikan nila ay ang siyang paglandas din ng mga luha sa mga mata ni Mia, this is a tears of joy, she's happy. Masaya na siyang makasama si Aiden para lumaban, para ipaglaban ito na hindi niya ginawa dati. She should dahil hindi na lang ang sarili niya ang dapat niyang isipan dahil may anak na sila na kailangan silang dalawa. Bakit pa siya lalayo, bakit pa niya pipiliing palakihin ng mag-isa ang anak niya kung ang ama naman ng anak niya ay gusto rin namang palakihin ang bata ng magkasama nila? Bakit pa niya ipagkakait sa anak ang magkaroon ng kompletong pamilya kung kaya niya namang ayusin ang lahat at magkaroon ng masayang pamilya? Kumalas na sila sa paghahalikan nila at parehong tumawa, mahigpit na niyakap ni Aiden si Mia at ganun din si Mia.
Mariing ipinikit ni Aidan ang mga mata niya, matagal siyang nangulila sa piling ni Mia, matagal niya itong hinintay at hiniling na maramdaman uli ang maiinit na yakap ni Mia. Wala nang sasaya pa sa araw na ito, masyado mang magulo pero nagiging masaya pa rin sila and he's happy to hear that Mia is now willing to fight with him. Napatingala na lamang si Aidan and mouthed thank you habang nakatingin sa kalangitan. They both hope that this is the start of their happiness. They are going to fight for their child, hindi na sila magpapadala pa sa mommy ni Aidan, dalawa sila at isa lang ni Mrs. Hernandez. Minsan man silang nasira nito hindi na uli mauulit sa pangalawa pang pagkakataon. Lalaban na sila at hindi na magiging mahina. Kakapit sila pareho sa pagmamahalan nila, mapapagod man pero magpapahinga at hindi susuko. Nanatili si Aidan sa kondo at mukhang hindi na rin siya aalis pa, handa na silang harapin ang kinabukasan at mga susunod pang araw ng magkasama at walang katatakutan. Nakangiting nakatingin si Stella kay Aidan at Mia habang nilalaro si Ayesha. Masaya siya para sa dalawa dahil mukhang ayos naman na sila. Masaya siya para sa kaibigan dahil nahanap niya na ang tunay niyang kaligayan. Nahanap na siya ng mga magulang niya at naging maayos naman ang relasyon nila ni Aidan. Magmeryenda na muna kayong dalawa. Pag-aagaw atensyon ni Stella sa kaibinaba sa lamesa ang inihanda niyang meryenda. Naupo na rin siya sa harap ng dalawa. Thank you for staying at my hotel Stella and being one of my best hotelier. I want to give you a gift. Your brother will receive a scholar from my hotel. Wala kang gagastuhin. He also receive a 10,000 allowance every month not including his school tuition or any fees. You deserve more. You need to focus to yourself too, give yourself a time. And your sister who graduated last year, I can give her a job so give time to yourself dahil baka tumanda kang dalaga. Hindat na wika ni Aidan, napaawang na lang ang bibig ni Stella dahil hindi siya makapaniwala. Masaya naman si Mia para kay Stella dahil deserve niya naman. Masyado na siyang nag-focus sa pamilya niya at hindi na inisip ang sarili mabigyan niya lang ng magandang buhay ang pamilya niya. Halos hindi pa maproseso ni Stella ang mga sinabi ng boss, masyadong nakakabigla at tila napaka-imposible nun. Teka lang, parang may iba na kasi akong naririnig. Aniya pa habang pinipungot ang tenga kaya natawa na lang si Aidan at Mia kay Stella. Gusto ko lang pong linawin sir ha. Baka kasi masyado na akong nag-iisip lately kung paano ko maitataguyod ang pamilya ko kaya iba yung narinig ko. Totoo po bang gagawin niyo yun para sa akin? Isn't it unfair to my colleagues?